Welcome. Today, we are going to talk about if sulit pa ba ang Yamaha Aerox version 2 ngayong 2026. Right, so welcome back to the channel. We have here a Yamaha Aerox version 2. So we're gonna talk about kung kamusta siya ngayong 2026. This is the Battleship Gray. Kung hindi ako nagkakamali, i-post ko sa screen kung ano yung exact color niya. Pero yung ito yung parang gunmetal or yung battleship. Medyo may a little aftermarket parts to, ipakikita natin. So ito yung pinaka-look ng Aerox version 2. So as I've said, pag-usapan natin is if sulit pa siyang bilhin ngayong 2026. Naka-aftermarket na day running light. Naka forged carbon na cover or yung kanyang sa head. Naka aftermarket na side mirror. Yun lang naman. Naka forged carbon din to. Yan. So yan yung pinaka-look ng ating Yamaha Aerox. Actually nagka-Yamaha Aerox na rin tayo before pero ibang color, yung racing blue yun. So meron siyang decals na liquid cooled Mio Aerox. Gustong gusto ko yung napakasimpleng color lang niya na battleship. Then yung colorful niya na design. Yan. Going all around dyan. Siyempre variable valve timing to. Katulad ng mga R15, MT15 SXR 155cc. Yan, Yamaha dito. Ito yung DRL niya. Kasama yun. Yamaha badge. Sticker yan. And then the last part is yung colorful niya dito na Yamaha Mio Aerox, and then blue core technology of course. And then nakita nyo kanina yung hazard, so yun yung magiging pinaka taillight niya. Napakalaki ng compartment box nito kasi yung isang buong helmet. Same dashboard. So yun, let's go ride and talk about if sulit pa rin to ngayon 2026. Alright, nakabalik din tayo sa ating pag-vlog or pag-review ng mga motorcycles. The last review was the Honda Dio, pero hindi yun yung pag-uusapan natin today. Today we have a sought after or yung popular na lineup ng Yamaha Mio, which is the Yamaha Mio Aerox. So way back 2011 may mga una pa na Aerox, pero dito sa Pilipinas ang pinaka-starting ng version 1 is a 2019 Yamaha Aerox 155 na version 1. This one specifically is the version 2 na 2024 model, which is the Power Gray. Actually, napaka-interesting din ang color nito. Hindi siya common sa daan kasi katulad yung sa akin, yung personal Aerox ko, which is the racing blue. Laging ganun kasi yung kinukuha, or black or white. So medyo special tong color na to kung gusto mo maging unique sa daan. And then we have the version 3 of course, the 2025-2026 na version 3 na Aerox. Pero today we are here kasi mahilig tayo sa motor. So gusto nating malaman if itong Yamaha Aerox, kung bibili ka ba ng second hand this 2026, if sulit pa siya sa daan, if sulit pa siyang bilhin at the price range of 80,000 peso to 110. Nasa ganun yung price range nito as a second hand kung kukuha kayo sa mga personal na tao or sa mga supplier like Casa or yung mga nagpapa monthly ng second hand na motor. Yan. So, for example, ako currently ngayon, 2026, meron akong Honda Dio. 110cc yon. So, pang daily, dyan, okay naman kung ikaw mag-isa. Pero pag may back ride, unang-una ko napansin to pag sakay ko sa Aerox, is napakalakas nung power niya. Maganda yung torque, maganda yung speed. So, masasabi ko na kung makakakuha kayo nito na maganda pa yung condition, of course, magsama kayo ng mekaniko nyo, or kung marunong kayo, better yet. Kung hanap nyo is yung power, yung mag-overtake ka, yung maglo-long ride ka, napakasulit nito kasi meron siya ng VVA, which is
most common parang VTEC na mga motor sa Yamaha. Lahat ng lineup nila meron yan. R15, MT15, SXR, Aerox, NMAX. Yung Passion wala eh. Ewan ko yung Lexi, yung Yamaha Lexi, which is yun. Actually, pwede natin i-compare yun. Buying a brand new Yamaha Lexi na 99,000 compared dito sa nasa ganun price range din, 100k. If you're considering both Yamaha, no? Sa Aerox kasi, if mahilig ka sa sporty look, pero ipang daily mo. Kasi honestly, nagka-R15 ako. Mahirap i-daily yung R15, mahirap siyang i-long ride. Kahit ano pang sabihin nila na kaya naman, mas comfortable pa rin to. Pero makukuha mo yung looks, yung sportiness, yung speed, and actually yung stance medyo nandun. Isa sa mga hindi ko gusto dito sa Aerox is scooter siya pero medyo nakayuko. So, yun nga yung stance niya. Medyo nadudulas ka pababa. Unlike kung naka-sports bike ka, may tank ka. Dito wala. So, yun, medyo nadudulas ka. Pwede magpalit ka ng seat, yung may camel sa harap para nasasapo ka. Pero yun yung option. So, kung stock siya, medyo madulas talaga. This one, I believe naka-aftermarket na yung seat kasi hindi na siya dumudulas unlike yung stock na meron ako. Then, yun. So, kung dun sa Lexi kasi, paglabas mo ng kasa, bawas agad yun. Nasa 75,000 na lang agad yung pera mo. Buying a second hand na Yamaha Aerox, kung makakakuha ka ng maganda-gandang condition, is mas sulit. Mas sulit siya. Kasi, hindi na ganun biglang magbababa yung price ng 20k minus dun sa pera mo, di ba? So being cost-effective niya as buying na motorcycle, cost-effective siya. Sulit siya sa part na yon. Plus, Yamaha to, so magtatagal siya. Maraming pyesa sa lahat ng upgrades na klase ng gusto nyong gawin. Katulad to, naka-forged carbon pa yung windshield cover and yung tank cover niya. Diba? Napakadaming upgrade na pwede mong gawin. Napakadaling bumili ng aftermarket exhaust kung gusto mo, kahit ikaw yung mag-install. Ako, may mga videos tayo kung paano ko in-install yung sa akin. Just search nyo yung mga video. Nasa channel natin lahat yan. Comfortability, out of 10, para sa akin itong Aerox, mga 7.5 compared sa mga ibang 155cc na scooter or 150 na scooter. Kasi nga, medyo dumudulas siya. Maliban doon, yung suspension, napakaganda. Sa suspension, 10 out of 10. Sa speed, sa torque, 10 out of 10. Wala kang masasabi. Hindi naman kayang humabol ng mga big bike. Pero makakasabay ka kung nasa national road ka or nasa streets. Of course, hindi mo matatry sa expressway. Pero kung duluhan, siyempre, malakas yung mga yon. Pero yung power nito, kung nagmomotor ka, alam mo na yung mga Yamaha na may VVA, napakalakas talaga. So, sa power, kahit 10, 11 out of 10, sulit talaga tong Aerox. Sa maintenance, napakamura rin ng maintenance ng Yamaha. Wala naman kayong may rereklamo. Gusto nyo magpagawa sa casa, mura. Gusto nyo magpagawa sa labas, mura. Lahat ng piyesang gusto nyo bilhin, mura. So, in total, buying a second-hand Yamaha Aerox version 2 today, at 2026, is napakasulit pa rin. Napakadaming perks na makukuha mo sa pagbili ng second-hand na Yamaha Aerox version 2. Yan, so sound check pala natin yung Aerox ng stock na